Sinasabi nilang ang restraining order ay walang bisa sa mundong laro na ito, at posible na ang tatlo ay maging magkasama magpakailanman. Pero hindi ito ang nais ng sinuman dito. Sumisigaw si Saranghan habang nanalangin na mayroong sumagip sa kanya mula sa bangungot na iyon. Sa video na ito, ang goal natin ay 1,000 likes, at subscribe para updated ka sa bagong upload na video, at e-share sa mga kaibigan, pamilya o katrabaho o di kaya sa kapitbahay. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy, biglang, nagpakita si Geo na sinasalok ang lupa mula sa kanyang ilong gamit ang pinky. Sinasabi na madaling mag-log out si Saranghan, ngunit sana ay magbasa muna siya ng sitwasyon. Tinanong ng mga magulang ni Saranghan, kung sino siya at sinaway siya sa panghihimasok. Napagtanto ni Sarang na naroon si Undies, si Captain Underpants. Binanggit ng ama kung sino si Geo, ngunit sinampal lamang ito ni Geo sa ulo gamit ang kanyang kahoy na stick, boom. Sinasabi ni Geo na siya ay palaging magalang sa kanyang mga nakakatanda ngunit hindi ito husto sa mga taong mapanlait at mapanakit. Ipinapahayag ng ama na sila ay mga magulang ni Sarang, ngunit ito ay hindi na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya. Sumasalungat si Geo, at sinabihan ang mga magulang na ano bang klase ng magulang ang pamapalo sa kanilang mga anak, at pilit na nangangikil ng pera mula sa kanila. Sumisigaw ang ina na talagang sila ang mga magulang ni Sarang, ngunit sinasalungat siya ni Geo at itinanong kung bakit ba nila dala-dala ang realidad sa mundong laro. Ito ay nagpapakawala lamang ng punto ng mga laro. Hinaharap niya ang babae ng higit pa. Sinasabi ni Geo na tinitignan si Captain Love at tanungin kung bakit siya, ay tinatanggap lamang ang pang-aabuso. Sinisikap niya si Captain Love na lumaban dahil siya ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanila sa mundong ito. Nakakagulat ito para kay Sarang, na nagsasalaysay kung paano sila sa tunay na buhay. Ang mga magulang ni Sarang ay nag-aaklas pa, at sinisisi si Sarang para sa kanyang pag-uugali. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ang pagdadala ng drama, sa mundo ng laro, ay nawawala ang punto ng paglalaro. Sinampal ng ina niya siya sa mukha habang binabaliwala ang anumang uri ng paghihirap na naranasan ni Sarang sa kanyang sariling hirap. Tigilan ang pagpalo sa waifu. Nagtawanan si Geo sa gilid sabay sabing hindi makabasa ng sitwasyon ng babae at na ito ay nasayang sa lakas ng istatistikang ng Captain Love. Masasaktan talaga kung ikaw ay mapupukpok. Habang sinasabi ito ni Undies, itinaas ni Captain Love ang kanyang kamao upang atakihin ang babae na tinawag niyang ina. Lahat ng kanyang pinagdaanang hirap ay nasama sa suntok na ito. Tinamaan ng suntok ni Captain Love ang babae sa mukha at ang epekto ng suntok ang babae ay tumilapon. Sa wakas, konting katahimikan para sa OP ko na waifu. Kinabukasan sa tunay na mundo, aminado si Sarang sa isang panayam kung paano niya nasisiyahan ang paglalaro ng Chrono Life. Ipinapaliwanag niya kung paano ang pagtama sa mga halimaw ay makakatulong upang maibsan ang kanyang stress. Sinabi ng tagapanayam na hindi niya kailanman nakita ang ganoong aspeto niya at sinagot ni Sarang na ang kanyang personalidad sa laro ay maaaring ang kanyang tunay na personalidad. Ipinahayag niya ito na may magandang ngiti sa kanyang mukha na nagpapakilig sa puso ng lahat. Hindi na makapaghintay na malaman ang susunod na kabanata. Ipinamahagi niya rin ang kanyang bagong kaalaman na kung ikaw ay naghahanap ng isang bagay na totoong sa laro, maaaring walang punto ang paglalaro. Siguradong kinopya niya iyon mula kay Undies. Matapos ang insidente sa laro, bumalik si Sarang mula sa kanyang trauma at naging mas tiwala sa sarili sa tunay na buhay. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mga salamin pagkatapos ng kanyang panayam, nadagdagan pa ang kanyang mga tagahanga at ngayon isang tagahanga na rin si Geo. Ngayon, mas ginugol ni Sarang ang kanyang panahon sa paglalaro ng mga layunin ng isang manlalaro. Nag-login si Geo sa laro at doon ay sinalubong siya ng galit na mukha ni Captain Love.
Binubugbog ni Captain Love si Undies na sinasabi na hindi niya alam kung gaano siya nahihirapang sa pinagdaanan. Sinasaktan kanya sa pagtatadyak at sipa, at pagliligaw ng oras, ipinaliwanag ni Geo kung paano niya pinanood ang panayam ni Sarang sa live TV broadcast. Ngunit patuloy pa rin siyang sinasaktan ulit ni Captain Love habang sinasabi nitong ito ay naka-pre-record o na-record na in advance. Pagkatapos pagpalo sa kanya, sinabi ni Captain Love kay Undies na sundan siya at tanging isang beses lamang niya itong patawarin, bilang kapalit, dapat ay e-boost siya ni Undies ngayong oras. Inamin ni Love na siya ay isang newbie pa rin sa laro at nagbigay siya ng isang magandang ngiti na sinasabing talagang makakatulong ito sa kanya kung e-boost siya ni Undies dahil siya ay isang profesional, na sinasabing Master carry me. Literal na tumalon ang puso ko sa pag-akda ng huling binabasa ko. Ang Top 5 Alliance Guild o World Alliance Guild ay nasa tuktok ng lahat ng mga guild sa Chrono Life. Bawat isa sa 5 guild sa alliance na ito ay may kapangyarihan at kahalintulad na nagpapangyari sa kanila bilang pinakamahusay kaysa sa iba. Isa sa mga nasa tuktok na 5 guild ay kumukuha ng ibang landas. Sila ay may pinakamaraming miyembro sa laro at ang lahat ng mga miyembro ng guild ay klase na magnanakaw. Sila ay ang Righteous Bandits. Nilabag ng mga Righteous Bandits ang pinakamalakas sa 5 guild. Ang ginagawang ito ng guild na ito ay ang kaya nilang magtipon ng impormasyon, ngunit ang kanilang reputasyon ay bumagsak ito sa isang gabi. Ang leader ng mga Righteous Bandits na si Hong, paalaala, hindi po ito lugar na Hong Kong, ay nakatayo sa ibabaw ng isang bundok, na nakatingin sa kanyang mga kasapi na naitamba. Sa paanan ng bundok, lumihis siya at tumalon mula sa tuktok, habang sa tabi ay biglang lumitaw ang isang karakter, na may masama ang aura. Nagulat si Hong, ngunit nagawa pa rin niyang gumanti sa isang backstep slash, na nagputol sa katawan ng kalaban. Inimulat ang kalaban na si Hong, ay mas mahusay sa iba, habang siya ay nawawala. Tumingin si Hong sa nawawalang kalaban, habang iniisip ang kamatayan ngunit biglang sumalakay ito bigla, at bang. Tinaga si Hong sa likod gamit ang isang mahabang sandata. Ibinida ng kalaban na ito ang kanyang sarili, bilang si Hong, at sa huli, pinatay si Hong. Sa isang gubat, may isang kalisya na hinihila ng isang halimaw na katulad ng pusa, isang malaking kuting. Sinasabi ng nagmamanipula na malapit na sila sa Rock Mountain Dungeon. Sa loob ng kalisa, si Geo na level 999 ay kumakain ng karneng kinakagat parang isang kilalang na core actor ng One Piece, habang si Love na level 24 ay hawak ang isang mapa. Tinatawag ang serbisyong ito ng kalisa na kuting na kalisa na ibinigay sa Chrono Life upang maglakbay sa mga kilalang rehiyon. Ang halimaw na katulad ng pusa ay tinatawag na Devil's Cat at itinatali upang hilahin ang mga kalisa. Ang serbisyo ay nagsimula mula sa isang ordinaryong tamer class user, at ang kanyang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng mas maraming pera kaysa sa mga CEO ng maliliit na kumpanya. Ang mga taong mahilig sa mga pusa ay siguradong magugustuhan ito. Ang kalisa ay nakarating sa Rock Mountain Dungeon, na binubuo ng isang napakalaking bato na tumatayo ng higit sa 1,000 metro. Ang bawat pagbabansag ay may katamtamang na mga antas na 30 at marami ang nalilikha sa parehong oras. Ito ay isang magandang lugar para sa mga nagsisimula. Magde-date ba ang dalawa? Teka lang, saglit lang. Nagpasya sina Undies at Love na pumunta sa lugar na ito upang e-boost si Love. Iniisip ni Undies na nakakabigat tulungan siya sa pag-boost sa isang partikular na pagtataas ng antas, at nagtatanong kung dapat na lang ba niyang dalhin siya sa mapa ng Years upang e-boost siya sa pinakamataas na antas. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Geo ang mga walang muwang na mga kamay ni Captain Love at naalala ang isang bagay. Naglabas siya ng mga Knuckles of Silence ng Ascended Weapon mula sa kanyang inventaryo at inilalantad ito sa kanya. Wow! Ang ganid na MC ay marunong magbigay ng regalo, sabi ni Geo, nang ma-realize na nawawala ang kanyang Knuckles nang ibalik niya ang kanyang scarf. Dahil may dala siyang pares ng Knuckles, ibibigay na lang daw niya ito kay Captain Love.
Pumula ang mga pisngi ni Love habang tinitingnan ang mga gamit, habang inaabot ito at biglang umiyak siya. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nagtanggap ng regalo, at tinanong niya ni Undies tungkol sa kanyang mga tagahanga. Sinabi ni Love na hindi dapat ihambing si Undies, ang kanyang sarili sa kanyang mga mahalagang tagahanga. Niyakap ni Love ang mga knuckles sa kanyang dibdib, habang pinapunasan ang kanyang mga luha na dumadaloy sa mga mata nito. Nagpasalamat si Love kay Undies at nangako na itatangi niya ang mga ito. Sa wakas, nagtanong si Love kay Undies tungkol sa kanyang tunay na pangalan. Hala. Wait lang, truth or dare na ba ito? Sinasabi na nakalimutan niya ang pangalan niya, nang tawagin niya itong Undies. Sinubukan ni Geo na sabihin ang pangalan ng karakter niya, ngunit hindi niya magawa bigkasan, nang biglang huminto ang kuting na may karwahe. Bakit pa ba natin kailangan ng higit pang mga kabanata para malaman ang kanyang IGN ni Geo? Ang paghinto ay nagtulak sa kanila na itapon ang mga hawak nila at malagay sa isang di kaaya-ayang na posisyon si Undies na nakahiga at mayroong si Love sa ibabaw niya at ang kaliwang kamay ni Love ay nasa kanyang. Oh wow, baka magsimula ng lumayag ang aking kaisipan. Bigla namang huminto ang biyahe dahil sa pagdating ng isang tao na nakabalabal na may maskara. Humihingi sa kanila ito ng tulong, sakali siya ang may maskara na tao. Iniulat ng nito kung paano siya sinaktan ng isang manlalaro na nakatago ang antas at ang kanyang uri. Natuklasan lang niya ang pangalan ng karakter at kung paano ginawa ng lalaking iyon ang isang eksaktong kopya ng tradisyonal na halo na maskara, sa harap niya. At ang pangalan ng karakter na iyon ay Botman, tama naririnig mo, puweta ng tao. Kailangan talaga niyang baguhin ang pangalan niya. Si Love ay hindi pa nakarinig sa kanya habang iniisip ni Eurus kung ano ang hitsura ng Botman. Tumingin si Geo sa tao na nakamaskara at seryosong nagtanong, habang kinukutkat ang kanyang ilong, si Undies at ang kanyang nakakadiring ugali. Sinabi ni Love kay Undies kung sino ang lalaking may maskara habang tinitignan ni Eurus ang kanyang amo. Nabighani siya sa kahangalan ng kanyang amo. Sinabi ni Love na kahit ang mga bata ay alam kung sino si Hong. Binigyan ni Eurus ng paalala ang kanyang amo na si Hong ay isa sa 3 milyong tao na pinatay niya. Kahit pa nasulyapan niyang sinabi na Botman ang nangyari, wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Hong at inalis ang kanyang maskara. Siya pala ay isang babae at napakaganda pa nito. Ito na kaya ang karibal ni Captain Love kay Undies. Sakin rating ay 9 out of 12, hanggang dito na lang ang video, kaya magkikita tayo sa pangalawang season. Sa pagsubaybay, laging manood at makinig.